Bahagya raw na ibsan ang traffic sa EDSA dahil sa hinaigpit ng pagpapatupad ng MMDA sa Yellow Bus Lane. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Okay, so Rafi, yung assessment ni Bong Nebriha ng MMDA EDSA Special Traffic and Transport Zone, nakaluwag naman ng konti yung kanilang paghihigpit sa Yellow Bus Lane, pero konti lang to ha, kasi kung dati nasa 10 kilometers to 16 kilometers per hour yung usad sa EDSA, sa ngayon naman daw kahit papano ay umaabot na ito ngayon ng 20 kilometers per hour. So talagang yung build-up pa rin, dati ng problema dyan sa May Cubao hanggang Santolan. Kasi nga naman, dyan daw kasi nag-iipon na no, lahat ng mga sasakyan na galing ng norte. At least yung paliwanag ng MMDA. So mula nung maghigpit, umaabot daw ng 2,000 traffic violation tickets ang nai-issue ng MMDA kada araw. Sa violation pa lang yan ng yellow lane, karamihan na bibigyan ng private vehicles, ay karamihan na i-issuehan ng violation private vehicles. Tapos yan yung non-contact. Yung mga traffic constable, parang buwis buhay din mag-enforce ng yellow lane. Kasi nakatayo sila sa gitna para tiyakin na nasa tamang linya yung mga bus. So yan naman daw yung parang disappointing. Kasi nga naman, kailangan pang may magbuwis-buhay na traffic constable, matatanda naman na lahat ng mga drivers, kailangan pang suwayin. So, maliban dyan, isa sa nakakadagdag din daw kasi ng traffic sa EDSA ay yung mga motorsiklo. Dahil nga naman, pagka palipat-lipat sila ng lane, nagkakaroon ng slowdown. So, ipinapanukala ng MMDA na maglagay ng motorcycle lane sa EDSA, katabihan ng yellow lane. Pero proposal pa lang nila yan ha, wala pang approval, ipinapanukala pa lang. Ito ay dahil nga dun sa weaving in and out nung lane nakakapagpabagal ng traffic, marami ring aksidente. Rafi? Maki, paano yung existing na motorcycle lane ngayon? May mga clearly marked area pa yan, yung isang linya, di ba? I-utilize pa ba ito or babaguhin lang yung pwesto niya, Maki? Babaguhin kasi hindi rin naman kasi yan nasusunod, di ba? Nasa far left, if I understand it correctly. Ito, ang mangyayari, kasi mga motorcycle riders naman daw, they drive right. So, di ba ang yellow lane, ang pwesto niyan is on the farthest right yan ng lane. So, itatabi yan dun sa yellow lane. Kasi, mangyayari lang naman yung motorcycle lane na yan. Pag nagkaroon na uli ng marking ang DPWH, kasi palilitin yung mga lanes for private vehicles, ay for vehicles, di ba? Pasisikipin yung sinasabing edad ijejeta, yung kapal o yung lawak ng bawat lane. So pag kaya nagkaroon daw ng pagsisikip, magkakaroon ng mga sobra, yung sobra na yan sa katabi ng yellow lane, yun yung gagawin ng motorcycle lane. Yun siguro ang key doon, yung clear markings para malinaw. Clear markings. Nagagawin pa lang naman ng DPWH. Kaya, and it's, panukala pa lang naman kasi. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.